Magandang araw po, gabi sa inyo. Naghahanap po ako ng room na tahimik para mag-share at nandito po ako sa bathroom. The Lord bless you po. Ipagpabanhin niyo yung aking boses. I know you are praying for me. Medyo sinupon po tayo. Pero hindi ko mapigilan dito magsalita at makapag-share sa inyo. Sa ating pong day 43 ng ating, 44 na ba tayo? 43. Ng ating pong unshakable journey, the power of renewed mind. Doon po sa Matthew chapter 16 verse 23, may sinabi si Jesus kay Pedro. Sabi niya, lumayo ka sa akin, Satanas, sapagkat hindi sa Diyos ang iniisip mo, kundi sa tao. Na kung ating titignan po yung text na yun, ang background noon, doon po ni-reveal ng Ama through Peter that Jesus Christ is the Son of the living God. And upon that revelation, He will build His church. And the gates of hell shall not prevail against it. So sabi ni Lord kay Peter, blessed are you, Simon, son of Jonah, because flesh and blood did not reveal it to you, but my Father who is in heaven. And then the Lord began to reveal kung ano mangyayari sa kanya, that he will be rejected, that he will be put to death by the people, by the religious people in Jerusalem. Nang binagit ni Jesus yon about the death, the sacrifice, iba ang lumabas na boses na tinig o na salita kay Peter. Kinorder niya si Jesus, sabi niya, tinabi niya, Panginoon, sabi na, wag na wag itulot ng Diyos sa iyo yan. And then sabi ni Jesus sa kanya, lumayo ka sa akin, Satanas. So kung ating titignan, nung nauna tinawag si Pedro na ang kanyang sinabi galing sa Ama. But this time, in just a few seconds, iba na ang lumabas kay Peter. Hindi na galing sa Ama. Galing na ka Satanas. Galing na sa tao. Sabi ni Lord, hindi sa Diyos ang iniisip mo, kundi hindi mula sa Diyos, kundi mula sa tao. So you see, napakahalaga talaga na meron tayong discerning spirit. Meron tayong tinatawag na sharp mentality, thinking. Imagine, hindi naisip ni Peter yon. Dinidiscourage niya si Jesus. No, sabi ni Lord, hadlang ka sa aking landas. So, may mga good advice, may mga magagandang payo na mga kaibigan natin, sincere, at talaga namang sapat sila na maganda, pero kumisan pala hindi sa Diyos. Especially pag dinidiscourage tayo na tumodo, na sumunod, na ibigay lahat sa Panginoon ang ating buhay. Kasi ang isang word na ayaw ng kaaway ay sacrifice. Now, pag tayo ay may renewed mind, renewed mentality, sabi ng ating teksto, alam natin what is good, what is pleasing, and perfect will of God. Now, this time si Peter, hindi pa born again dito si Peter. Na born again lang sila ng resurrection, na confirm ang lang pagiging born again sa Acts chapter 2. No, na sila mapuspos ng Holy Spirit. So, hindi niya na-discern. Why? Sapagkat pag ang isip natin hindi renewed ng salita ng Diyos, hindi nabago ng salita ng Diyos, pwede tayo magkamali. Kaya napakahalaga yung ating isip ay puno ng Word of God. Kasi pwedeng meron tayong boses na marinig, tinig o idea na akala mo ay sa Diyos. Magandang idea. Yung sinabi ni Peter ay magandang idea. It's a good idea. But it is not God's idea. It is inspired by the enemy. So, paano mo alam yung boss ni God kung wala kang Word of God? Kung wala kang pang-filter? Kung wala tayong pinaka-final authority o ito yung final truth, final say? Dito natin tinetest if what we hear or what we say is from God. Amen po. Kaya nga po, ang pagbabago ng isip ay sa pagitan ng salita ng Diyos.
Be ye transformed by the renewing of your mind through the Word of God. God bless you po. Love you. Pagpalain ka ng Panginoon. Maging matatag tayo. Mabagong isip natin. Let us have the mind of Christ. Ma-develop sa atin yung isip ng ating Panginoon Jesus. Shalom po. God bless. God bless you. Bye-bye.